Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ito po nga ang ating araw-araw na daily devotion. Araw-araw na, daily pa, no? Ito po ay pinag-aaralan natin ang aklat ng Isaiah. Ito po ay sinimula ng Touching Lives Christian Church dito sa Santo Tomas, Batangas. Nagsimula po tayo sa aklat ng Genesis at ito po ay araw-araw nating ginagawa sa loob na ng mahigit 2 taon. At sa biyaya ng Panginoon, ito ay patuloy nating nagagampanan at marami tayong mga natututunan na pag-aralan at napagdaanan natin ng iba't ibang aralin historically, biblically, doon sa simula sa panahon ng paglikha ng mundo hanggang sa kasalukuyan. So tayo po ngayon ay naandito na sa aklat ng mga propesiya at tayo po ay nasa Isaiah chapter 23. Sa gabi pong ito ating tatalakayin ang verses 13 to 14. 2 talata lang po dahil ang Wednesday ay nakaschedule din dito sa Touching Lives na maging prayer fellowship. So pagkatapos ng live devotion ay magko-close po tayo sa ating broadcast and then meron namang prayer fellowship ang mga taga-Touching Lives. So simulan po natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa napakagandang gabi at araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabi pong ito at maging ang mga tao na magjo-join, magkukonek sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po sila, ikaw po ang mangusap at magpaalala sa kanila, Panginoon, sa kahalagahan ng gawain pong ito at sila po ay magbigay ng oras nila, ng panahon upang makasama namin sa pag-aaral. Samahan mo kami, Panginoon. Amin po tinatalaga sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ang aga ni Ate Josie ngayon, ha. Salamat sa pag-join. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo nga po ay nasa Isaiah chapter 23 pa rin. At ating pong tatalakayin ngayon ang verses 13 to 14. Magandang gabi, Irene. Kagabi ay natalakay natin ang verses 10 to 12 at ito'y tumalakay doon sa paghikayat, sa pagtutulak sa mga taga-Tiro, sa Sidon, sa Tarsis na magpanibago na ng kanilang uri ng pamumuhay, magbago na ng trade ng kanilang hanap buhay dahil wala na yung port na kanilang pinagbabagsakan ng mga produkto. Literally, ang sabi doon sa mga taga-Tarsis ay magbungkal na sila ng lupain. Baguhin na nila ang kanilang uri ng hanap buhay dahil wala nang mangyayari, hindi na nila maitutuloy ang kanilang hanap buhay sa dagat dahil wala nang mapapagdaungan ng kanilang mga produkto. Nasira na yung docking area o yung pantalan o yung pinagbabagsakan ng mga produkto doon sa Tiro dahil sa propesiyang ito ay naipatupad na ng Diyos ang kaparusahan para sa kanila. Yun po ay literal na iniutos sa kanila, but spiritually, sa ating titingnan, ito ay pagpapaalala o pag-utos sa mga tao na magbago na rin ang kanilang uri ng pamumuhay, yung uri ng pagsamba, pananampalataya at yung espiritualidad nila. Kung dati-rati sila ay mapagmataas, sila ay hindi nakikinig sa Diyos, itong verses 10 to 12 ay panawagan sa kanila na kalimutan na nila yung dating pamamaraan sa buhay at ngayon ay magbago na sila, pumanig na sila sa Diyos, magkaroon na sila ng pananampalataya upang magkaroon na sila ng mas mapayapa, mas matiwasay na pamumuhay. So sa gabing ito, ating tatalakayin ang verses 13 to 14 at yan nga po ang ating discussion ngayon. Magandang gabi kay Pastor Claude, nakita ko na nag-appear ang pangalan. Yan. So punta po tayo sa verse 13. Ang sabi dito, masdanin niyo ang lupain ng mga taga-Babilonya. Ang bayang ito ay hindi Assyria at ang Tiro ay pinananahanan ng mga ligaw na hayop. Pinaligiran siya ng mga tore at mga kuta at winasak ang kaniyang mga palasyo. Sa unang pagbasa mo dito, parang medyo malalim. At ano ba ang nangyari doon sa lugar ng Tiro?
Yan. Yung salita dito, yung mga words na binabanggit na ito'y pinananahanan ng mga ligaw na hayop, ito'y nagpapakita na wala ng silbi yung bayan ng Tiro. Wala ng kakayahan, wala ng kwenta, wala ng nakatirang mga tao, no? Ang makikita na lang doon ay mga ligaw na hayop na nanginginain. Ibig sabihin, yung mga ligaw na hayop ay malaya nang nakakalabas-masok sa kanilang lupain. Wala na silang kinakatakutan na mga tao. So wala na yung mga tao na dating mayayaman at maunlad at namamayagpag sa lugar na iyon. Ang nandoon na lang na makikita ay mga ligaw na hayop. At meron bang binabanggit, pinaligiran siya ng mga tore at mga kuta. At winasak ang kanyang palasyo. Ibig sabihin ay tumutukoy sa mga sitwasyon na sila ay binihag, sila ay napaligiran, sila ay naging alipin ng mga taong ito. At doon binabanggit yung Babylonia at Assyria. Okay, ang talatang ito ay bahagi ng mas malaking propesiya na ibinigay ni Isaiah tungkol sa kapalaran ng sinaunang lungsod ng Tiro, na sa ngayon nga ay nasasakop ng Lebanon. Sa nakaraang mga talata, inilarawan ng propeta ang pagbagsak at pagkawasak ng Tiro, isang mayaman lungsod na kilala sa komersyo at kalakalan, subalit naging mapagmataas, nagtiwala sa sila sa kanilang sariling lakas at kayamanan kaysa sa Panginoon. Ipinapahayag sa talatang ito ang pagkawasak ng Tiro, isang makapangyarihang lungsod ng Phoenicia. Ang binabanggit ditong magiging instrumento ng kanilang pagkawasak ay ang Babylonia. Okay, nagtatampok ito ng kakayahan ng Diyos na gumamit ng di inaasahang puwersa upang ibagsak maging ang pinakamakapangyarihang mga bansa dahil sa kanilang pagmamataas. Ito'y nagsisilbing babala laban sa pag-asa sa makalupang kapangyarihan at kaluwalhatian, dahil kahit na ang pinakamaunlad na mga lungsod ay maaaring mapahamak sa pamamagitan ng soberanyang paghatol ng Diyos. Ang gagamiting instrumento ng Diyos para sakupin ang Tiro ay hindi Babylonia, kung hindi yung Greek or Gresya sa pamamagitan ni Alexander the Great. Noong ang buong Phoenician region ay nasakop, ito ang sasakupin ng Babylonia. Subalit nung sakupin ni Haring Nebukadnezar ang Phoenician region, hindi niya isinama ang Tiro. Ito'y ayon sa kasaysayan. At ang Tiro ay nasakop lamang ni Alexander the Great noong panahong, I think 332 BC. So ito yung kapanahunan na doon sa 400 years of silence, doon siya naganap. Pero ang detalye ng pagkasakop ni Alexander the Great sa Tiro ay mababasa natin sa aklat ni Ezekiel. No? Ezekiel, I think Ezekiel chapter 26. Ayan, so nandoon yung kasaysayan. Okay. Ang tema ng talatang ito, itong talatang 13 ay ang pagbagsak ng mga makapangyarihang bansa na nag-akalang ang pag-asa sa sarili at ang impluwensya ng kanilang kayamanan ay sapat na upang magbigay proteksyon sa kanila. So kagaya na nga ng mga napag-aralan natin yung nakalipas na mga araw, dahilan sa yaman, dahilan sa kapangyarihan at impluwensya ng Tiro, inakala nila na wala nang makakakayang magpabagsak sa kanila. Doon sa aklat ng Ezekiel, yung chapter 26, inakala ng Tiro na sila ay kasing galing na ng Diyos. Itinaas nila ang sarili nila bilang isang Diyos at na parang wala nang makakatalo sa kanila, wala nang makakalupig and forever na silang mamamayagpag sa mundo. Subalit nakalimutan nila na ang Diyos pa rin na totoo ang pinakamakapangyarihan sa lahat at anuman ang kanilang kapangyarihan at impluwensya o kayamanan ay kayang-kaya silang pabagsakin nito. So pagdating natin sa aklat ng Ezekiel, matatalakay pa natin ulit ng mas detalyado itong kasaysayan ng Tiro. So pwede kayo mag-advance reading, I think Ezekiel chapter 26. Okay. Ginamit na simbolismo sa talatang ito ang mga bayan ng Tiro. Ito sa talatang 13, Caldea at Assyria, na pawang makapangyarihan at maunlad na mga bansa. Yung Caldea or Chaldea ay tumutukoy sa bayan ng Babylonia.
Inakala nilang makakamit nila ang anumang bagay sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. So kung ating mapapansin, itong mga bansang binabanggit, Assyria, Babylonia, Tiro, ito'y pawang makapangyarihan ng mga bansa, na pawang namamayagpag noong kanilang kapanahunan, at lahat sila'y may iisang katangian. Puro sila hindi sumasamba sa Diyos po, pawang sila ay nagsipagmalaki, naging mapagmataas, at ng api ng mga kapwa tao o ng iba't ibang bayan sa kanilang kapaligiran o kung saan man nila, kung yung mga lugar na kanilang masasakop, kasama doon ang Israel at ang Juda. Gayunpaman, binabalaan sila ni Isaias na ang kanilang huling kapalaran ay pagkawasak dahil inilagay nila ang kanilang tiwala at pagtitiwala sa kanilang sarili kaysa sa Diyos. So alam natin lahat ito at ilang beses na itong nabanggit, sa ating mga pag-aaral. Anumang bagay na ipinagkakatiwala natin ng maliban sa Diyos ay siguradong babagsak. Siguradong hindi ito mananatili dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat. Okay, ito yung binabanggit ko kanina. Ang rehiyon ng Phoenicia ay sinakop ng Babylonia noong 572 BC. Sa pangungunan ni Haring Nebukadnezar. So ito rin yung kapanahunan na ang mga Israelita o ang Juda ay naandoon din sa pagkasakop sa ng Babylonia. At ang hari din ng kapanahunan na yon ay si Nebukadnezar. Kung ating maalala sa aklat ni Daniel, bagamat hindi pa natin napag-aralan, si Nebukadnezar ay naging kaibigan ni Daniel. At siya ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Yung isang masamang hari, yung kaniyang anak-anakan, si Belshazzar, ito ang pinakahuling naging hari ng Babylonia. At nasakop na ito ng Persya. Noong 572 BC, sinakop ni Nebukadnezar ang Phoenicia, subalit hindi niya isinama ang Tiro. Ang lungsod ng Tiro ay bumagsak sa kamay ni Alexander the Great noong 332 BC. Yan nga, mababasa natin sa Ezekiel chapter 26 to 28. At ito ang mga talatang ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala para sa atin ngayon na hindi tayo dapat umasa sa ating sariling lakas at yaman. Kung mababasa ninyo yung Ezekiel chapter 26, makikita natin dito at mauunawaan gaano nagmayabang ang Tiro. Naging napakamataas niya kasi nag-accumulate talaga siya ng kayamanan, ginto, pilak, lahat ng resources na makikita mo sa mundo nung kapanahonan na yon. Hindi naman nabanggit pero posibleng malapit na sa kalalagayan ni Haring Solomon, no? Yan, dahilan sa kaniyang kayamanan. Pero yun nga, dahilan sa dami ng kayamanan niya, sila ay naging mapagmalaki, mapagmataas at kinalimutan ang Diyos. Kaya ang huli, sila ay sinakop. Yan, sila ay pinabagsak. Muli ang kontekstong ito ng talatang ito ay mahalaga para maunawaan ang kahalagahan nito. Ang aklat ng Isaias ay pangunahing nakatuon sa paghatol at pagpapanumbalik. Ipinahayag ng propeta ang mga epekto ng pagmamataas, kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos, habang nag-aalok din ng pag-asa at kaaliwan para sa mga bumabalik sa Kanya. Sa kaso ng Tiro at ng mga Kaldeo o Babylonia, binabalaan sila ni Isaias tungkol sa nalalapit na paghuhukom na sasapit sa kanila dahil sa kanilang pagmamataas at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang simbolismo sa talatang ito ay nakasalalay sa imahe ng mga tore at palasyo. Ang mga simbolo na ito ay kayamanan, simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ay kumakatawan sa pagmamataas at pagiging sapat na sarili ng mga Kaldea at mga Assyrian. Ang mga tore at palasyo na kanilang itinayo ay mga monumento sa kanilang sariling kadakilaan. Pinapakita nila na sila ay makapangyarihan, sila ay may power, may pera, at dapat silang sambahin o igalang ng mga tao. Naniniwala sila na masisiguro nila ang kanilang sariling kaunlaran sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagsisikap. Subalit,
Ginagamit ng propeta ang mga simbolong ito upang ihatid ang mensahe na ang kanilang kayamanan at kapangyarihan sa huli ay magdudulot ng kapahamakan. Kumbaga, inalaw ng Diyos, pinayagan ng Diyos na maipakita sa kanilang kapanahonan yung peak of their power, yung pinakamatindi, pinakarurok ng kanilang kapangyarihan at kakayahan para ipakita na yang lahat ng pinakamarilag, pinakamagandang kapangyarihan at kayamanan na mayroon kayo, lahat yan ay baliwala dahil lahat yan ay ibabagsak ng Panginoong Diyos sa tamang panahon o sa eksaktong panahon. Ayan, talagang ibinigay, hinayaan ng Diyos na maibuhos nila ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan na mayroon sila para ipakita sa mga tao na makakasaksi na ang pinakarurok ng tagumpay at kayamanan at kapangyarihan na mayroon ng isang tao, lahat ay baliwala sa Diyos. Muli, ang talatang ito ay nagsisilbing isang babala tungkol sa mga panganib ng pagmamataas at pag-asa sa sarili. Ang talata ay nagsasalita tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtitiwala sa sariling lakas at mga mapagkukunan at binibigyang diin nito ang mga pangangailangan ng pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga babala ng mga propeta ng Diyos at pagbabalik loob sa Kanya bago maging huli ang lahat. So, ganun din ang paalala sa atin, sa napag-aralan natin ng mga nakakalipas na araw, itong sitwasyon sa Tiro, sa Babylonia, sa Moab, ito'y warning, ito'y babala o paalala sa ating lahat na wag na nating gayahin ang kanilang naging mga ugali dahil ito ay kung paanong naging dahilan ng pagbagsak nila ay doon din tayo mahahantong pag tayo ay gumawa ng kaparehong sistema sa buhay. Nagpapaalala ang talatang ito ng walang hanggang katotohanan na ang tunay na katiwasayan at kasaganaan ay matatagpuan lamang natin sa pagkakaroon ng kaugnayan o relasyon sa Panginoong Diyos. Walang anuman o sino man na makapagbibigay sa atin ng pinakamaayos, siguradong kapayapaan at kaligayahan sa mundo maliban sa Diyos lamang. Maaari tayong lumigaya sa kayamanan, sa kapangyarihan at sa impluensya, pero ang lahat ng iyon ay pansamantala lamang. Hindi ito makapagbibigay sa atin ng panghabang buhay o pangmatagalang satisfaction. Ayan. Okay. Punta tayo sa talatang 14. Ang sabi dito, manangis na kayo mga mangangalakal ng Tarsis, sapagkat wasak na ang inyong inaasahan. Okay, ang talatang ito ay bahagi ng isang propesiya laban sa sinaunang lungsod pa rin ng Tiro, na isang prominente at makapangyarihang lungsod ng Phoenician. Sa partikular na talatang ito, binanggit ni Propeta Isaiah ang mga barko ng Tarsis, isang kapangyarihang pandagat na malapit na nauugnay sa Tiro. Ang paggamit ng salitang manangis ay naghahatid ng isang pakiramdam ng pagdadalamhati at pagkawasak na para bang ang mga barko mismo ay nananaghoy sa pagkawala ng kanilang lakas at kapangyarihan. So ganun din na nangyari, even yung simbolismo ng mga barko na ito na parang nawalan ng gana, nawalan na ng paglalayag, ay sitwasyon na nakita natin dito na nung nasira yung port o yung daungan sa Tiro, kahit yung mga barko ay nakaramdam ng pagkalungkutan. Okay, magandang gabi sa aking pamangkin, si Kailin from General Santos City, no? Okay, salamat sa iyong pag-join. Okay. Binibigyan diin sa talatang ito ang isang panaghoy para sa pagkawasak ng Tiro na nakilala natin sa mga nakalipas na talata na isang makapangyarihang lungsod sa baybayin ng dagat Mediterano at makapangyarihang bayan sa rehiyon ng Phoenicia. Sa talatang ito ay idiniklara bilang isang wasak na kuta. Ibig sabihin, ang kapangyarihan nito sa paglalayag at komersyal na lakas ay ganap na nawasak. Yung kasikatan, yung kagalingan ay nabaliwala dahil sa kanilang pagmamalaki o sa kanilang pagiging mayabang o kawalan nila ng pagsambat pagsunod sa Panginoong Diyos.
Naguudyok ito ng pagdadalamhati mula sa mga barko ng Tarsis na umaasa sa daungan at mga ruta ng kalakalan ng Tiro. In essence, inilalarawan ng talata ang pagkawasak ng Tiro bilang isang malaking dagok sa malawakan at maunlad na komersyo sa rehiyon at nagdudulot ng malawakang kalungkutan. Ang epekto ng pagkawasak ng Tiro ay nagkaroon ng napakalaking resulta sa mga tao o mga bansa sa paligid dahil ang lahat ng yan ay umaasa doon sa daungan ng mga produkto sa Tiro, yung port. So nung masira ang port, maraming mga bansa, mga bayan na naapektuhan at kasama dito yung Egypt, itong Tarsis, na sa kasalukuyang panon ito ay nasasakop ng bansang Espanya or yung Spain. Yan. Ang tema ng paghatol at kaparusahan ay kitang-kita sa talatang ito. Binabalaan ni Propeta Isaias ang mga tao ng Tiro at ang mga barko ng Tarsis. Nahaharapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sa buong aklat ng Isaias, maraming hula ng paghatol laban sa mga bansa at lungsod na nalihis sa kalooban ng Diyos at nasangkot sa kasamaan. Sa partikular na kaso, ang mga tao ng Tiro ay nagkasala ng pagmamataas at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang kanilang pagkawasak ay nakita bilang isang pagpapakita ng paghatol ng Diyos sa kanila. Sa talata may binabanggit ditong pagtangis. Ito'y nagpapahiwatig na ang kanilang lakas at seguridad ay inaalis sa kanila. Ito yung down moments, no? Yung low road or low part ng buhay ng isang tao o ng isang bayan. Ayan, kanina lamang napapag-usapan namin ni Irene yung mga low roads, mga low part ng buhay ng mga lingkod ng Panginoon at ng iglesia. Ito ay magsisilbing paalala na ang lakas at mga nagawa ng tao ay panandalian lamang at maaaring mawala sa pamamagitan ng kalooban at kaparaanan ng Diyos. During the past, yung kalalagayan ng Tarsis, ng Tiro, ng Sidon, at ng iba't iba pang kaalyadong bansa sa paligid ng dagat Mediterano ay talaga namang nasa high road, nasa high peak sila, nandun yung kanilang kayamanan, kaunlaran, kapangyarihan, pero sa isang iglap, sa isang kumpas ng kamay ng Diyos, lagi kong binabanggit sa isang kumpas ng Diyos, nawasak yung port, na-wash out, at wala ng nangyaring kalakalan, nawala na yung komersyo, nawala yung ekonomiya na inaasahan at kinakapitan ng mga tao. At yun nga, nabanggit dun sa naunang talata na yung lugar mismo ng Tiro na dating mayaman, maunlad, wala nang mga tao, nandoon na lang ay mga ligaw na hayop na nanginginain. So wala nang silbi yung lugar ng Tiro. Nakakalungkot ang nangyari sa kanila. Ang dahilan lang, ang kanilang katigasan ng ulo at hindi pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsisilbi ring paalala ng pansamantalang katangian ng lakas at kaunlaran ng tao. Ito'y isang babala laban sa paglalagay ng labis na pagtitiwala sa material na kayamanan at makalupang kapangyarihan. Ang mga barko ng Tarsis na dating sagisag ng lakas at katiwasayan ay tinawag na ngayong upang magdalamhati sa kanilang pagbagsak at pagkasadlak sa pinakamababang kalalagayan. Dati ay nagbubunyi sila, nagsasaya sa kanilang kaunlaran at kapangyarihan. But this time, sila'y tinatawag upang magluksa. Parang magluksa at higit pa sa kamatayan ng isang kamag-anak ang nangyari sa kanila kasi buong ekonomiya nila at buong bansa ang naapektuhan. Ito'y maaaring tingnan bilang isang babala laban sa pagmamataas at pagiging makasarili, gayon din bilang isang tawag sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Alam nating lahat na pag mayroon isang mabigat na sitwasyon na nangyari sa isang tao, ito'y ginagawa o nagiging aral o pagtuturo sa mga tao upang magbago ng landas, upang mag-reflect, ma-realize nila yung kanilang mga kamalian at pagkukulang. At dahil dito, sila ay manumbalik sa Diyos. Malaman nila at maunawaan ang mga bagay na makabubuti sa kanila. Ayan. Okay, sa pagtatapos ng ating talata at ating talakayan sa gabing ito, ang talatang ito, yung verse
14 ay naghahatid ng isang makapangyarihang mensahe ng paghatol at babala. Ito ay nagsisilbing paalala ng mga kahihinatnan ng pagmamataas ng tao. Gayon din ang pansamantalang kalikasan ng makalupang lakas at kasaganaan. Ito'y nangangailangan ng pagpapakumbaba, pagtitiwala sa Diyos at pagkilala sa pinakamataas na awtoridad at soberanya ng Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay patuloy na nagsisilbing walang hanggang paalala ng mga kahihinatnan ng paglihis sa kalooban ng Diyos at ang kahalagahan ng paglagak ng ating pagtitiwala sa Kanya lamang. Bilang pagtatapos, muli sa inyong lahat na nakasubaybay sa ating talakayan, lagi nating isaisip na lahat tayo ay walang magagawa sa mundo kung tayo ay kahiwalay sa Diyos. At ito'y tinatalakay din natin sa John chapter 15, tayo ay mga sanga na dapat manatiling nakakapit sa puno ng ubas. Pag tayo ay nawala sa puno ng ubas, ang susunod na mangyayari sa buhay natin ay malalanta, mawawalan ng puwersa hanggang sa mamatay na. At ang sabi doon sa chapter 15 verse 6 ng Juan ay itatapon at susunugin. So nakakalungkot po, no? Bagamat syempre, ang mga Kristiyano ay hindi na mamamatay. Kung totoong Kristiyano, hindi na yan susunugin sa impyerno. Kaya, pwedeng nagkakamali, bumabagsak ang mga mananampalataya. So, ito po yung awakening point ng buhay natin na pwede tayong bumangon. During the pruning process, kaya nang nangyayari sa Touching Lives, we are being pruned, nililinis tayo para maging maayos ang ating kalalagayan sa mga susunod na panahon. At tayo ay pinapalakas lalo ng Panginoon para sa paglawak, patuloy na paglago ng gawain ng paglilingkod sa Kanya. Individually, kayo po diyang nakikinig. Meron pa ba kayong mga sitwasyon sa buhay ninyo na nawawalan kayo ng tiwala sa Panginoon? Na kayo ay nagsasarili na magdesisyon at wala kayong pinangahawakan kung hindi ang kayamanan, katalinuhan at kapangyarihan na mayroon kayo o impluwensya nyo sa ibang tao. Mga kapatid, unti-unti nating tanggalin ang mga bagay na yan. Ipanalangin natin, idulog, ibigay natin sa Panginoon yung pride, yung ego, yung pagiging mataas, yung pagtitiwala sa mga bagay na gawa ng tao o gawa rin ng Diyos. Alisin natin ito dahil sa huling panahon, ito ang magpapahamak sa ating lahat. Ito ang magbibigay ng problema at dadalhin tayo nito sa kapahamakan. Kagaya na nangyari sa Tiro, sa Tarsis, sa Sidon, sa Babylonia, sa Moab, sa Ehipto, sa Ethiopia, at sa iba't iba pang bayan, even sa Israel at sa Juda, na pinursahan ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Nawa ang ating mga aralin na ito ay patuloy na magsilbing gabay at sandigan ng bawat isa sa atin para tayo ay pumanig, umayon sa isang tamang uri ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Maraming salamat uli mga kapatid sa inyong pagsama sa ating gawain sa gabing ito. Sa mga nag-join, kay Kaylin, salamat Kaylin, anak, sa iyong pag-join. Sana araw-araw maka-join ka dito, sama mo si kuya mo at yung mga iba pang kaibigan mo dyan. Ayan, si Ate Josie, salamat sa iyong pag-join. Siyempre, yung ating mga kasama sa Touching Live, si Irene, si Pastor Claude, ayan. So, salamat po sa inyong lahat. Anyway, yung ating video ay naandyan sa Facebook. Recorded yan for 30 days. Pwede ninyo ipasa sa inyong mga kaibigan at reviewin uli para lalong matutunan at maunawaan ang ating mga pinag-aaralan. Salamat uli sa inyong lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po patuloy sa iyong pagsama, sa iyong paggabay sa amin sa pag-aaral sa gabi pong ito. Samahan mo kami at tulungan na makapagpatuloy sa gawain na ito sa kabila ng mga kabigatan na aming nararanasan, mga pagsubok, mga pagsasala. Panginoon, kami po'y manatili sa iyo at hinihingi rin namin ay pagkalubo ang lahat ng aming mga pangangailangan upang masustain ang lahat ng bagay na kakailanganin namin. Pagpalain mong lahat ng mga naka-join, naka-connect sa talakayan po na ito, Panginoon. At yung mga hindi naka-connect, nawa ay magkaroon sila ng panahon na mapanood ang video na ito at sa pamamagitan nito ay matuto rin sila, Ama, sa kung paanong mamumuhay sa kanilang pagsunod at paglilingkod sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito, Amang Diyos. Ito po ay aming panalangin kasama ang papuri at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Okay, salamat po ulit mga kapatid. Doon lipat tayo sa Messenger para sa ating prayer fellowship in few minutes. Okay, God bless everyone. See you tomorrow. Bye-bye.